O mga kalakbay, papunta kami ng Batangas. Anong gagawin namin doon? Siyempre maliligo kami doon. Kung gusto nyo panoorin, edi manood kayo. Edi kung ayaw nyo, edi wag, patayin yung cellphone nyo, tapon nyo na. So let's go, samahan nyo kami. Alas 10 na umaga nang umalis kami dito sa Muntinlupa. Ang Muntinlupa ay sikat sa pangalan na Mabilibid Prison dahil dito nakakulong ang mga mabubuting tao. Siyempre, Antimano. Kalipas ang ilang minuto, nandito tayo sa tulay ng San Pedro. Sikat ito dati dahil dito tinatapon ng mga pinatay na tao noong unang panahon. Hindi nga nagtagal at nandito na tayo ngayon sa Binyan Laguna. Sikat ang Binyan Laguna sa pinakamatagal na stoplight, halos 2 minuto dahil pwede ka pang maligo at magkape rito. Pagkatapos ng Binyan, nandito na tayo mga kalakbay sa Santa Rosa. Siyempre, isa rin to sa pinakamatraffic na lugar dahil nandito ang SM Santa Rosa at ang Tagusan papuntang Tagaytay kaya sobrang traffic din dito mga kalakbay. Hindi nagtagal at nandito na rin tayo sa Cabuyao, Laguna. Ramdam na namin ng sobrang init ng panahon dito kaya nagmamadali na rin kami. Ikalauna, nandito na tayo ngayon sa Calamba. Kung ito ang nakikita nyo, ito yung bagong Walter Mart. Ayan o, bukas. Napakadami ng tinda nila dyan. Pwede kayo pumunta dyan at bumisita para mamili. Let's go! Hindi namin namamalayan dahil sobrang bagal ang takbo namin. Nandito na pala kami sa Batangas. No? Hindi namin na-enjoy yung traffic dahil sobrang bagal na nga namin at na-enjoy namin ang biyahe dahil sobrang traffic. Habang binabaybay namin ng Batangas at may nakita kami ditong parada ng mga robot. Robot nga ba? Pa-comment down below naman kung anong tawag sa parada na yan. Let's go! Iron Man oh! Iron Man! Makalipas ang ilang oras, nandito na tayo ngayon sa Tanawan. Napakabilis ng biyahe namin dito. Talagang mapapakabot ka sa ulo na dahil napakabagal ang mga sasakyan dito. Tumigil muna kami dito sa karinderya dahil gutom na kami dahil hindi nga kami nagalmusal. So ayan, namimili tayo ng pagkain. Dadali natin sa resort yan siyempre dahil gutom na nga tayo eh. Sa mga nagtatanong bakit nakangkas daw tayo at wala tayong sarili motor. Meron tayong sarili motor syempre. Ayaw lang natin magasgasan yung motor natin kaya umangkas lang tayo. Kung napapansin nyo dito mga kalakbay, ayan o, napakaganda ng daan dito. Walang traffic, hindi hassle. Yan o, hindi mo makikita dito. Hindi ka maiinit dahil sobrang bilis ng biyahe mo dito. Kung napapansin nyo, nakakita kayo ng tubigan dito. So it means malapit na tayo sa dagat nyan. Let's go, makbakan na natin. Makalipas ang ilang oras na biyahe dahil napakabilis nga tulang traffic, nandito na tayo sa San Juan Municipal Tourism. Magbabayad ka ng 50 dito pero kung ayaw nyo, edi wag, lagpasan nyo yung gwardya. Pag na-experience nyo yung gatundaan, ibig sabihin malapit na sa Laia. Kung napapansin nyo, ayan o, napakadami na sasakyan, napaka-traffic, napakasikip ng daan. So dapat maging madahan lang kayo pagpatakbo dito para maging safety kayo. Kung napapansin nyo, napakaganda na ng daan dito, napakarami sasakyan. So kailangan nyo dito maging mabilis magpatakbo para maging safety kayo at naiwasan ng aksidente. Pag nakita nyo mga bundok na yan, ibig sabihin paumpisa na ng ahon yan at saka kurbada. Siyempre, mga pakurbada, alam na, babangki kayo dyan. Mga takbo nyo, 120, 150, okay lang yan, gawin nyo lang yan. Gusto nyo hanggang buhay pa kayo. Pagkatapos nyo sa mga ahon-ahon at mga bangkingan dito, magmabilis pa kayo dahil napakaganda ng daanan dito. Hindi nyo iindahin yung mga yan dahil napaka-smooth at napakakinis ng daanan dito. Kaya kung nakikita nyo, ganyan kaganda ang daan dito. Makalipas ang ilang minuto na napakakinis ang daan, makikita nyo ang Tita Ellie, ang kasunod niya yung Villa Cristina. Pag nakita nyo yung gate niya sa kaliwa, pumasok kayo dyan at dyan may magsusunto sa inyo ng shuttle service papunta sa location nila. Pagpasok nyo sa parking, ayan makikita nyo, welcome to Villa Cristina. Makalipas ang ilang minuto at nandito ng ating van para sunduin tayo. Hindi namin iniris ang motor dahil sobrang tarik ng daanan at napaka-unsafe nito. Kaya pinisip namin magpasundo na lang kami ng shuttle, libre yan mga kalakbay. Pagbabad mismo ng van, pumunta agad kami dito sa cover room namin. 4 to 6 packs ang kasya dito. Pwede naman 7 basta lahat nakatayo. Ayan, kung nakita nyo, meron din yung aircon at sa itaas meron ding electric fan kung naiinitan pa kayo ang kapalaman ng mukha nyo. Nakikita nyo, ayan, napakaganda daw ng CR nila. Pero hindi ako satisfied sa ganda nito dahil merong bidet, meron siyang shower, tapos ayun, wala akong nakikitang dumi. Ewan ko ba bakit ganyan yung kubeta nila, napakadumi. Pwede rin pala kayo magpaluto ng pagkain dito kung tinatamad kayo magluto. Hindi ko ayaw nyo kumain, edi wag nyo. Sa cover room na kinuha namin na nagkakahalaga ng 4,000 kasama na yung utensil, kutsara, tinidor at saka yung lutuan, pwede na kayo magluto dyan. Hindi kung tinatamad kayo, edi wag nyo gamitin, tapon nyo matulog na lang kayo. Kung nakikita nyo dito, alas 4 ng hapon nung nakarating na kami dito kaya hindi kami makaligo dahil mga pagod pa kami. Ayan, kung nakikita nyo, napakaganda ng ambience dito at ng tubig. Wag na wag kayo pupunta dito dahil napakapangit ang lugar nila dito. Hindi kayo mag-e-enjoy sa mga makikita nyong view. Bibigyan ko kayo ng montage at saka ng drone shot. Let's go!
So yung mga kalakbay, nakita nyo na ako na itsura dito sa Villa Cristina, dito sa Mabini, Batangas. Kung gusto nyo pumunta dito, pumunta na lang kayo. Kung ayaw nyo, edidiwag. Diba? Napakapangit ng lugar. Kitang-kita nyo naman kung gaano kapangit yung lugar. So kayo nang bahala, kayo nang humusga. Kung nakabot ka sa dulo ng video ito, maraming salamat. Please like and share and follow my video for more content like this. Let's go!